ni Marcos Jr. sa St. Luke's. Naghihingalo daw. Grabe to ha. Oo, at eto ba kahapon nga po ay talagang natuwa ang buong Pilipinas. Nagulat ang buong Pilipinas, ang buong bansa dahil dito sa pagkabalitang itong si Mr. Marcos Jr. ay isinugod sa ospitala. Pogi ng logo ko, no. Abangan niyo yung bagong natin bagong sticker Sabi ko tanggalin yun dito, hindi tinanggal eh. So yun tawag dito kinagulat nga ng sambayan ng Pilipino itong balitang isinugod sa ospital itong si Marcos Jr. Ngayon mga ilang oras lamang, hindi ko pa alam kung napanood nyo na to, may actual footage po na nakuha ang isa sa mga source in Planet Nemic na grabe nga daw ang paghihingalo ni Marcos Jr. habang dinadala etong si Marcos Jr. sa St. Luke's with the chopper. So mamaya ako ipapakita sa inyo yan. Ganda ng natin yung logo natin shoutout sa pinsang kong gumawa nito. Kaso kamukha ko si Makagago no? Siyempre bago tayo mapunta doon sa mga pag-uusapan natin, sa totoosin nga lang ang dami nga uso nga po ang post ngayon na overdose. Uso po yung mga post na ganyan ngayon dahil nga dito sa balitang ito. Dahil alam naman natin na nagbubukod tanging overdose na lamang ang nag-aantay para magkaroon na ng kapayapaan sa bansang Pilipinas. So tayo hindi naman tayo nananalangin yan. Ewan ko lang sila. So nananalangin sila sa ganyan na magkaroon na ng overdose para mategi na daw ang salot sa bansang Pilipinas. Mamaya natin papakita yung actual footage. Dito muna tayo sa mga iba pang balita kagaya lamang nito. Ano to? The Mastermind and the Protector. Sino to? Apo tayo na talagang tandem no? Magkapatid na Remulla, tapos si Tito Soto at Ping Lacson. The Protector. Ang lupit ng mga bansag sa inyo. The Protector. Iba din iba din talaga no. So bagay na bagay, dapat Taiwan nga talaga kayo ng rebulto sa Malacanang. Kasi kung may bayani kayo naman ng the Protector. Ang tigapagtanggol ng mga kawatan. Tangina, nakakahiya yun no. Ipagtatanggol mo kawatan. Tangina, hindi ka parang habang kung ako sa katayuan nitong apat na protector. Parang habang buhay kung pagsisisihan niyang hype na yun Tuloy mo po, protektahan mo yung dalawang taong nagpapahirap sa bansa mo, sa kapwa mo Pilipino. Putay ng hirap nun. Diba? So wala ganyan na talaga sa bansa natin ngayon dahil pira-pira. Alam nyo naman kapag pira-pira na, wala na silang pakialam basta may pira sila. Yan ang mga The Protector. Yup. Ang lapit no? Ang galing ng mga Pilipino mag-edit talaga yun. Ito pa yung susunod. Eto na. Tore, ikinagulat ang balitang nagretiro na siya sa PNP. Tutay na. May binrake ka na naman na record, Tore. Biruin mo binrake mong record ay kauna-unahang PNP na naging PNP sa loob ng 82 days. Tapos kauna-unahang PNP chief na from
from general or PNP chief ay napunta sa general manager ng MMDA or spokesperson ng MMDA. MMDA spokesperson. Diba? Kauna-unahan din doon. Tapos ngayon, kauna-una ang PNP chief na hindi niya alam na tinanggal na pala siya. Gaba, dili, magsaba. Sabi nga ni BP Sara, diba? Ayan. Putang ina mo, karma mo na yan. Karma mo na yan sa pinaggagawa mo, Tore. Karma mo na yan sa ginawa mo kay Tatay Digong. Karma mo na yan sa ginawa mo kay Pastor Apollo Kibuloy. Karma mo na yan sa ginawa mo sa mga miyembro ng KOJC na pinahirapan nyo, binaboy nyo, binastos nyo, diba? Ginulo nyo. Gaba mo na yan. Karma. Karma is real. Ang karma hindi lang sa tao, pati ang kahoy, ang uling, ang dumi, tinatamaan yan. Kagaya mo. Kaya ikaw ay nasa pool. Utangina. Ayon kay Tore, wala siyang pinirmahang aplikasyon para sa official retirement. Mag-usap muna kami ng mga boss. Titignan ko muna kung ano ang nangyari. Ba't ba ayaw mo bitawan yung pagiging PNP chief mo? MMDA spokesperson ka na. Hindi sa totoo lang, Tore, ito yan talaga ang bagay sa'yo, MMDA spokesperson, kasi yung makuda ka eh. Makuda ka na hindi mo muna pinag-iisipan. Kaya talagang dapat ikaw ay PNP, dapat ikaw MMDA spokesperson. Kapag mga ganyan mga tao yung mga makuda, tapos di man lang ginagamit mo na yung utak bago kumuda, kung mapapahamak ba siya o hindi, yan bagay sa iyo yung mga salitang spokesperson. Dapat nga ikaw na ang pumalit-palit kay Claire eh. Diba? Karma mo na yan. Utang na, tignan nyo yung pagiging uto-uto ni Tore. Tignan nyo yung pagiging uto-uto ni Tore, ha? Tinatarantado na siya, wala pa rin sa kanya. Utangin ang yan, tinatarantado ka na, okay lang sa'yo? Grabe ka naman, Dong. Grabe ka naman. Oo, grabe ka na tarantaduhin, pero mo hindi pinaalam sa'yo. Kung sinasabi mo na hindi mo pinirmahan or wala kang pinirmahan dito sa ano na to, dito sa dokumento na to, so ibig sabihin hindi ka na lang talaga nila nirerespeto. Para sa kanila, Tore, para sa kanila wala siyang pakialam sa pirma mo. Yun. Tanga. Ay naku, Tore. Hindi sa totoo neto si Tore, palagay ko Palagay ko ito si Tore gustong-gusto na rin magsalita nito against to Marcos admin. Palagay ko gusto niya na magsalita, kaso ang dami niyang kakaharapin na kaso. Ang dami niyang kakaharapin na kaso at pwede pa siyang ibaliktad ni Marcos Jr. doon sa mga kaso na pwede niyang kaharapin. Kaya nilulunok niya lahat ng kahihiyan eh. Nilulunok niya lahat ng pamamahiya sa kanya ng administrasyong Marcos. Kasi nga alam niya na kapag nawala sa kanya etong Marcos, kapag siya ay dinali ng mga Marcos, putay na rekta kulungan siya. Halimbawa yung ginawa niya sa KOJC, kung halimbawa magsalita to ng against sa Marcos etong si Tore, pwedeng palabasin ni Marcos Jr. na si Tore lang ang may kagustuhan nun. Diba? Sa kapal ng mukha ng admin ngayon, pwede nilang palabasin, wala silang pakialam na, oy, ikaw nag-uutos niya na. Wala silang pakialam sa ganun. Yan nga, Tore, karma mo na yan. Tanggapin mo na yung mga karma na darating sa'yo. At eto, take note, nasa 1% ka pa lang. Nasa 1% pa lang yung karma na nakukuha mo, Tore.
Wala pa sa 20, wala pa sa 10, wala pa sa 5, wala pa sa 10, wala pa sa 20, wala pa sa 50, wala pa sa ganun. 1% pa lang ang nakukuha mong karma ngayon. Tandaan mo yan. Itaga mo yan sa bato, Tore. 1% pa lang ang karma na nasasagupa mo ngayon. Wala pa yung iba na mas matitindi. Soon, mararanasan mo yan. Rock my world. Tore, rock my world. Itaga mo sa bato yan, Tore. Soon, mararanasan mo lahat yan. Don't worry. Be happy. Ha? Tore, don't worry, be happy. Mararanasan mo din yan, ha? Eto naman tayo. Bibilib lang kami sa'yo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag mo or i-request mo si under pain of contempt. I-request mo under pain of contempt sina Martin Luther King Romualdez at Sandro Marcos. Ay, hindi gagawin niya, syempre. Hindi gagawin ni Ping yan. Hindi gagawin ni Pinky. Oo, Ma'am Rowena Guanzon. Hindi niya gagawin yan kasi una-una, kaya nga the protector eh. Mababawasan ng isa yung the protector. So hindi na sila pantay. Maiiwan doon si Iskol Bukol. So maiiwan doon si Tito Soto, 'di ba? Kapag umalis doon si Ping. So hindi niya gagawin yan. Una-una, yari siya. Mawawalan siya ng bilyones kapag niyari niya si Sandro at si Martin Romualdez. Pero ako naniniwala ako kasi mga traidor doon. Si Ping Lacson, traidor yan. Si Soto, ganun din yan. Duterte yan alam ko si Soto. Eto lalo na ang pinaka-traidor dyan, yung magkapatid na Remulla. Kasi sila mismong magkakapatid nagtatraiduran. Ha? Kaya mga banateros, mga kabiyaya, etong sila Soto Lacson, pag dumating ng mga 2027, yung parating na yung eleksyon, biglang magkukulasan na to, biglang may mga ilalaglag na to. Biglang mag-iiba na ang ihip ng hangin. Ano na yan sila, makikiramdam na. Lalo't pag alam na nilang pabagsak na si Overdose. Si Overdose no. Si Overdose, pagpawala na si Overdose, putang ina. Biglang biglang magko-cool down na tong mga to. Tapos unti-unti na yan, hindi na yan magpaparamdam. Hanggang sa magsasalita na yan ng ganito ganyan. Hanggang sa papabor na yan, pero eto lang mga kababayan, tandaan nyo po ang mga pinaggagawa nitong mga to. Ha? Ito yung mga taong hindi mo na dapat pagkatiwalaan. Hindi porket kumampi na sila ulit sa mga Duterte, pagkakatiwalaan nyo na. Mga banateros, baka na naman tayo sa mga ganyang taktika nyo eh. Andyan na naman tayo sa mga, kasi ganyan minsan yung ugali ng iba. Ay, kumampi na siya sa Duterte, kampihan na natin siya. Tangina, pagkatapos babuyin ang mga Duterte ng mga yan, tapos biglang kumampi, kakampihan nyo din. Ulul! Ulo! Well, yung mga mindset na ganyan ang pinakapangit na mindset sa bansang Pilipinas. O halimbawa lang si Larry Gadon. Halimbawa. Si Larry Gadon, wala na siya mapapakinabangan kay Marcos Jr., mahaharap pa siya sa sandamakmak na kaso. At madidisbar na naman siya ng pangatlong beses. So no choice siya. At doon niya na napagtanto na wala talagang kwenta ang administrasyong Marcos. Bigla siyang kumabig at kumakampi na sa mga Duterte. Tatanggapin nyo agad. Diba? Kagaguhan yun.
Isang malaking kagaguhan yun mga banateros. Yan ang nawag nyong gagawin. Kung sino man dyan sa Tuadcom, kung sino man dyan sa mga senators, kung sino man dyan sa mga congressman at sa mga vlogger, sa mga sikat na mga personalidad, mga artista, komedyante, sportsman o ano pang basta mga kilalang personalidad na against sa Duterte noon tapos biglang babaliktad. Putang ina, huwag niyong tatanggapin yung mga hayop na yan. Lalong-lalo na sa mga vlogger. Kapag nakita niyong pinagtanggol agad ng mga Duterte kahit dating binabalahura nila mga Duterte, kakampi na agad kayo. Maraming mangyayari, pustaan tayo, maraming mangyayaring ganyan sa panahon or sa taong 2027. Next year, tignan mo, biglang may mga babaliktad, biglang may manglalaglag. Unang-una dyan yung mga politiko na mga against to Duterte ngayon. Pustahan tayo. Sa kapal ng mukha nila ngayon, tingnan nyo, lahat yan may mga babaliktad dyan. Kaya ito lang, paalala lang naman tong sinasabi ko, na wag nyong tatanggapin. Hayaan natin sila na magsalita sila ng magaganda sa mga Duterte. So walang problema dun. Pero yung papalakpakan natin, yung susuportahan natin sila mismo, yung susuportahan natin sila mismo, hindi pwede yun. Kagaya na lang nito, may isa nang bumabaliktad, diba? Tignan mo si Montulfo. Binabanatan niya na si Marcos Jr. Sa anong paraan kaya at bakit? Tapos tayo ngayon parang hindi natin, natutuwa na tayo kay Montulfo kasi bumabanat na sa administrasyon. Hindi ganun. Putang ina, binaboy niya ng mga Duterte. Kung ano-ano pinagsasabi niyan. Okay naman sana yun, walang problema na maimpluwensyahan natin sila na tama nga yung pinaglalaban natin, tama yung sinasabi natin, pero yung iniwan kasi nilang lamat. 'Di ba? Tapos biglang biglang babaliktad, biglang kakampi na sa atin. Ay puta na, delikado 'yan. Delikado 'yan. Nga ito sila Ping Lacson, soon, puta na mga babaliktad tong mga to. Taan tayo. No, dito naman tayo. Ito pa, ito, isa rin tong ito talaga, traidor. Sindikato sa loob ng PNP. Inubos na umano ni John Vic. Sindikato sa loob ng BFP. Isusunod na raw ni John Vic. Sa PNP, pinagmalaki kung sabihin na wala ng sindikato. Ngayon, aayusin ko ang BFP. Ang dami mong inayos pero yung distrito nyo, hindi nyo naayos. Putang ina nyo. Muna akong tubig. Diba? Anong nagawa nito sa Cavite? Nga, diba? Sarap, uminom ng tubig. Tapos sa PNP na ayos, sindikato, kayo mismo yun eh. Bakit yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte, hindi ba sindikato? Hindi ba gawain ng isang sindikato yun? Kaya tigilan nyo kami mga ganyan. Di kami mabobola sa mga ganyang pautot nyo, mga siraulo. Sindikato, ulul! Inubos ang sindikato. Kayo mismo yung mga sindikato. Tapos sabi mo, inubos mo yung sindikato sa loob ng PNP. Ulul! Huwag mo kaming magpatumbong ka na lang. Tumbungin mo na lang si Ngagba. May 2 million ka pa. Cavite nga, di nyo napaganda eh. Ang dami, ilang remulya na nakaupo dun, nga pa rin. Hanggang sa gusto nyo nang kunin niyang distrito ng mga rebelya eh. Dahil mas malaki ang distrito ng mga rebelya kaysa sa inyo eh. May nagawa ba kayo sa Cavite nyo? Wala. Lolo, tigilan mo kami sa mga kagaguhan mo. Eto. Ang modus na ito ay ginawa nila noon laban kay Binay. Na napakataas ng ratings.
papalit ang eleksyon, papalapit ang eleksyon para manalo ang manok nila. Kinasuhan din si Binay ng plunder at ginamit ang ikinaso sa kampanya laban kay Binay. Na-dismiss din naman ang kaso. Maraming taon matapos ang eleksyon, wala na naniniwala sa propagandang ito. So ibig sabihin, itong sinasabi ni former General Fillmore Escobar ay yung plunder na isinampa na naman ni Trililing kay BP Sara. So ginawa na pala ito noon kay Binay. Putay na, sabi ko nga sa inyo, baliw at may tama na sa pag-iisip ang naniniwala kay Trillanes. So totoo lang, sorry sa words, pero yung naniniwala kay Trillanes hanggang ngayon, baliw ka na. Magpa-check up ka na. Naniniwala kay Trillanes, promise, baliw na. Wala na sa tamang katinuan. Biruin mo yung mga testigo niya, hindi nga natin kilala kung sino-sino yan. Tsaka wait lang, plunder. Paano gagawin ng mga Duterte yan kung binibintangan nyo nga sila ng mga bilyonaryo sila? So parang inulit lang para magkaroon may gagamiting piyesa yung kanilang mga manok sa darating na eleksyon. So bantayan natin to kung sino yung gagamit nito sa darating na eleksyon. Kung ang gagamit nito ay mga Soto, kung ang gagamit nito ay mga Tulpo, kung ang gagamit nito ay mga Dilawan or kaya Pinklawan. Abangan na natin. Tangina, baliw na lang naniniwala kay Trillanes ngayon. Hayop na yan. Eto na, si Jutang Ginomers. Kung gusto nilang bastusan, di bastusan, sabi ni Pinky Lacson. Sabi naman ni Sen Aimee Lacson tuloy. Aimee Marcos, kung may pinakamalaking bastos dito, yun ang pangbabastos sa talino at pangunawa ng mga Pilipino. Tangina, basag si Pinky Web. Basag ang tumbong ni Pinky. Galit na naman si Pinky yan. Baka mamaya Senator Aimee magkasabunutan na kayo Oo, malalanin mo medyo maedad na si Pinky, baka hindi na kayang makipagsabayan ng sabunutan sa yan. Oo, at totoo naman, mamaya may papakita ako sa inyo na talagang totoong paano nila sinisira or paano nila binabastos ang pangunawa at talino ng mga Pilipino. Ay, napakadali. Ito, papakita ko sa inyo. Paano ba yan? Paano ko ba nasabi yan? Ito, hanapin ko lang Nasaan yan? Ito. Yan, katulad na lang nito. Katulad na lang nito. Ayan katulad na lang yan. Etong issue na to. Ito, napakadaling pangbabastos at sa pangunawa ng mga Pilipino. Witness na may muka, di pinapaniwalaan. Tapos papaniwalaan ng witness na walang maipakitang muka at walang pangalan. 'Di ba? Ayan Ito yung sinasabi ni Senator Aimee Marcos na pangbabasto sa talino at pangunawa ng mga Pilipino. Putangina, nung si Gutesa ang nagsasalita na mastermind, si Martin Romualdez at si Marcos Jr., pinaimbestigahan agad yan at hindi pinaniwalaan. Pero yung mga witness na hindi kita yung mukha at walang pangalan, putang na paniwala sila. Tignan yung panggagago sa atin yan. Diba? Yan yung ibig sabihin ni Senator Aimee Marcos. Na ako hindi ko kinakampiyan si Senator Aimee Marcos, pero may point kasi siya rito. May punto kasi siya. 'Di ba? Kaya ako talagang naniniwala ako na ito 'yun. Ito yung isa lang yan isa sa mga
bagay na yun. Sa tuusin, meron pang ang isa. Ito pa isa, oh. Ha? Ayan pa isa. Oh, ito pa, yan. Isa pa yan. Isa pa ito sa mga pangbabastos na ginagawa sa atin. Etong mga to. Oh, biruin mo etong mga to ay mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Pero itinuturing ng katulad na lang ni Ping Lacson, ni Soto na mga hero etong mga to. Oh ha? Magnanakaw tapos gagawing state witness. Anong kababuyan na investigasyon ginagawa nyo? Sinampahan ba muna ng kaso mga yan bago gawin state witness? Hindi yan dumaan sa proseso. Question mark. DOJ name state witness in flood control corrupt probe. Oh, yan oh. Isa pa sa pangbabastos to na ginagawa. Tapos kung ano yung sabihin ng mga to, halimbawa, nasabihin nila na isa sa ang mga Duterte sa mastermind, putang ina, papaniwalaan nila agad yan. Pero kapag si Gutesa ang nagsabi, si Saldico, o kung sino man ang nagsabing si Marcos Jr. o si Martin Romualdez ang mastermind, dead ma girl. Dead ma Beshi Pinky. Dead ma si Pinky. Ha, dead ma silang lahat. Oo, kasi syempre, nadawit si boss eh. Eh bawal, syempre, kailangan isalba lagi si bossing. O, kaya Pinky Lacson, kanselado ka na sa mga sa mga Pilipino. Tandaan mo yan. O, eto pa. Ping na imbierna kina Senator Amy at Marcoleta. Kung gusto nila ng bastusan, edi bastusan. Ikaw Pinky hilig mo sa bastusan Mabaho din ba yan? Ay. Naimbierna ka, Ping? Naimbierna si Ping? Oo, tumaas yung kilay kabila. Tingnan mo yung kabilang kilay, Oo. Tangina, Pinky. Daming Sino yung maraming mga bakla dyan eh. May mga nababalitaan din ako dyan na lakas daw gumastos sa boylet. Milyon daw, di ba? Magkano kaya yung magkano kaya booking sa mga to? Bigla ako napaisip eh. Siyempre niyayaman ng mga yan. O eto. Bakit kayo nasasabik na isuko ang kapwa nyo Pilipino sa mga dayuhan? Nasa ng inyong moralidad? Bakit kayo ang unang pumapalakpak sa pagbagsak ng ating soberenya? Alam nyo, totoo itong sinasabi ni Senator Bato na to. Biruin nyo parang yung mga ginodiyos ang ICC. So ngayon, putang na, alam nyo, yan ang mga tinatawag na lihitimong mga terorista. Mga terorista sa bansa natin. Yan ang mga taong maaaring sumira ng bansa natin. Biruin mo, kapwa mo Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, kahit sobrang sama ng Pilipino na yan, kahit si Marcos kahit si Marcos, hindi pa rin ako papayag na ibang bansa ang maglitis kay Marcos. Gusto ko pa rin na sa Pilipinas dadalhin si Marcos, dito siya lilitisin at dito niya bubunuin lahat ng kasalanang ginawa niya sa bansa natin. Kasi baka iba kayo isipin nyo, ay hindi kayo pumapabor kasi maka Duterte kayo. Hindi ganun. Ayoko rin, hindi ko rin gagawin yun at ayoko rin mangyari yun. Kasi once na ginawa mo yun, para mga sinuko ang soberenya ng bansa natin. Tayo mga Pilipino, dapat pahalagahan natin yan eh. Kaso kung pare-parehas lang din ng mindset natin, katulad ng ibang mga loyalistang tanga, wala talagang mangyayari sa bansa natin. Katulad yan, yung ibang mga senador, diba? Na parang pumapalakpak at tuwang-tuwa pa na mahuli etong si Senator Bato de la Rosa. Yung mga terorista, yung mga talagang maaaring makasira sa bansa natin. Kahit si Marcos Jr. pagtapos ng termino niya,
at singilin na siya ng mga kagaguhan niyang ginagawa sa bansa natin, hindi pa rin ako papayag na dalhin sa ICC yan. Diba? Hindi ako papayag. Talagang mas gugustuhin ko na dito siya litisin sa mismong batas natin. Dito siya litisin sa batas natin. At nung panahon na yon ng mga Duterte, hindi niya pa rin panahon. Kasi magpapalitis siya sa sarili niyang panahon. Putang ina. Anong katarantaduhan yun? Kagaguhan yun. Mo, Senator Bato de la Rosa, soon makakabawi din tayo. Kaya ano ka lang dyan, stay ka lang dyan at soon makakapag-rides tayong muli, ha? Okay, dito naman tayo. Trillanes inaapura ang ombudsman sa kaso laban kay BP Sara Duterte. Tayo ay nananawagan sa ombudsman na bigyan ng mabilis na aksyon ang mga kasong naisampa versus BP Sara para managot siya sa kanyang kasalanan sa ating bayan. Grabe sila, no? So, alam nyo ngayon ko na pagtatanto na parang totoo yung mga bali-balita noon na kapag ikaw ay nakagawa ng kaso na maaaring maisampa kay BP Sara, parang ano sila kanya-kanyang pili ng pamamaraan para lang magipit or para lang gipitin ng mga Duterte. No? Kagaya niya si Trillanes, 'di ba? Saan kumukuha ng pera yan na para sa mga ganito ganyan? 'Di ba? Wala. Sabihin na natin, sige, may mga hanap buhay ka, pero dating militar ka lang naman eh. Hindi ko naman sa dinadown ng isang militar, pero kung ikaw ay corrupt na senador, kasi naging senador to baka nga talagang malakas kumabig to. O baka talaga totoo yung mga sabi-sabi na talagang extra millionaire, extra billionaire ka kapag may mga naisampang kaso ka laban sa mga Duterte. Baka ganun. Kasi may panibagong project na naman siya. Parang project by project sila. Ito yung ito yung proyekto mo, Trillanes, ha? Plunder kay BP Sara. Ito naman sa'yo, sa mga makakaliwa dyan, ito naman sa inyo. Kayo, gumawa kayo ng kwento, impeach nyo ko, kunwari. Diba? Siyempre, gasino lang bigyan ng tigi 1 billion yan, puta. Sa trilyon ang nawawalang pera ngayon. Plus yung utang pa sa Pilipinas na halos aabot na sa 18 trilyon. 'Di ba? Halos 7 trilyon na ang utang ng Pilipinas nung umupo si Marcos Jr. Biruin mo yun, saan napupunta yung mga yan? Plus yung nakawan pa sa flood control. Partida sa flood control pa lang ang napag-uusapan. Wala pa sa ibang sangay ng gobyerno. Biruin mo yun. Ang inang yan, saan napupunta? Kaya kung ibigyan man ng, halimbawa, bigyan si Trillanes ng 10 bilyon, parang barya na lang sa kanila yun. Barya na lang sa kanila yun. Ito dapat kapag nasampa ng kaso yan, kapag pumasok yung strategy mo na yan, instant 5 million. May extra may instant 5 billion ka. 'Di ba? Di ba sa dati na yan tawag dito. 'Di ba dati nauuso yan sa Congress. Kapag madiin daw yung banat mo sa mga Duterte, putang ina, additional 10 million. Oo, kapag 'di ba may mga tig 10 million kada hearing. Tapos meron pa lumabas na 1 billion pala, 'di ba, ang binabayad. So, ngayon napagtatanto natin. Oo, hindi ko nga alam ba't tahimik yung ibang mga twadcom diyan eh. Hindi ko alam bakit. Nadala siguro. Eto, magandang pag-usapan to. Sabi ni Greco Bellica, masterminds ang gustong makita ng taong makulong.
Kung bakit nauna pa si Revilla kay Romualdez, obviously, di lang dahil sa kaso, pero dahil nagbawas na ang kalaban sa politiko ang Remulla Cavite. Eto na yung sinasabi ko. Eto na ang sinasabi ko dyan. Oo, yung ano nga niyan, isa rin yan talaga na maaaring etong mga Remulla talaga yung bumubulong dyan. Ayon kay Greco Bellica. So pwede nga na talagang si Ombuds, kasi malakas si Ombudsman. Paano ba naging malakas ang mga Remulla kay Marcos Jr.? O napakadali lang. Biruin mo, sa sobrang lakas ng Remulla, ni-request lang ni Remulla na piliin siya maging Ombudsman. Nangyayari agad. What if na lang na ibulong ni Remulla na mawala na ang mga Revilla sa Cavite para masakop na nila yan. Alam nyo, ginagawa ngayon yan kasi nga, 'di ba, may playbook si Marcos Jr. na magpang lifetime or parang gusto niyang tularan ng kanyang ama na umabot ng 20 years na pagiging presidente. So kaya ang gusto nila, palawakin yung mga galamay nila, katulad na lang yan. Kung hawak ng mga Remulla ang Cavite, lahat ng distrito sa Cavite, malakas ang panalo ni Marcos Jr. sa Cavite. Or kung sino mang alagad, or kung sino mang tauhan ni Marcos Jr. na tatakbo sa 2028. Kaya nga itong sinasabi ni Greco Bellica ay may katotohanan na talagang nagbabawas na ang mga ng mga kalaban nila sa pagdating sa politika, at kalaban ng mga Remulla, ang mga Revilla pagdating sa politika. Okay? At eto na nga, ang pagsalita po. Opo, ito po ay nanggaling mismo sa ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan natin. Oo, alam ng lahat na miss na natin ito, si Tatay Digong. Sabi niya, sa ating mga kababayan at sa militar, kung sa tingin nyo ang mga Pilipino ay nasa panganib, protektahan nyo ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Grabe, no? Biruin mo ang hirap na ng kalagayan niya dun sa kulungan sa ICC. Pero tayo pa rin ang kanyang inaalala. Ganyan yan ang tunay na leader, yan ang tunay ama ng bansa. Diba? Puta na kahit anong hirap na dinadanas niya doon, nandyan pa rin siya para sa atin. At yun nga lang, may nakakalungkot lang dito sa sinasabi ni Tatay Digong dahil about sa mga militar na hindi natin maramdaman ang tunay na malasakit ng militar sa ating bansa. Kasi sa mga nangyayari ngayon na ang taas na ng utang ng Pilipinas, ubos na ang pera ng taong bayan, ubos na ang pera ng ang kaban ng Pilipinas, ubos na. Isa ng panganib yan eh. Panganib na yan sa bansa natin, pero ang militar ay hindi pa rin gumagalaw. At sa halip, ipinamumukha pa nga nila sa atin na mas pinoprotektahan nila ang Pangulo kesa sa mga Pilipino. Ngayon yung masakit dyan. Kaya ayun, no? Grabe. Maraming salamat kay Tatay Digong. Oo. Maraming nakakamiss na sa'yo, Tatay. Konting tiis na lang, Tay. Na-hospital na siya. Tay, konting tiis na lang, Tay. Malay mo, bukas sa makadalawa, tamarin na siyang huminga. Tay, ha? Waiting lang, Tay. Kapit lang, Tay. Malay mo naman, di ba? Bukas sa makalawa, kasama ka na namin, ha? Malay mo, ayaw niya nang huminga. O kaya, higupin niya na lahat ng pulburon na naka-stack sa bahay niya. O kaya, ihalo niya sa kape. Utang na, pulburon, hinahalo na sa kape, hinahalo na sa coke.
hinahalo na sa tubig, sa inumin, lahat na lang haluan ng pulburo sa sobrang kaadikan, no? Oh, kaya tayo, wait lang, baka bukas sa Makalawa ay pumikit na ang kanyang mga mata. At ito ang ikinakatawa ko. Di umanong abogado ni Lisa magpapakapon kung mapatunayang abogado nga siya ni Lisa. Kapag napatunayan iyon ni Kong Erice, handa akong magpakapon. Paano ka magpapakapon? Bayot ka. Ha? Attorney, ano to? Andre De Jesus. Paano ka po magpapakapon? Bayot ka. Walang tatanggalin sa'yo. Pag tinanggalan ka ng betlog, pabor pa sa'yo yun. Hindi na panood ko yung interview parang may pitik kasi. Parang kalahi din siya ni Pinky. Kaya parang kung halimbawang magpapakapon ka, parang pabor pa nga sa'yo yun. Mawawala na yung hotdog mo. Mawawala na yung jingle bell mo. 'Di ba? Bayot ka ayaw mo niyan Ewan ko kung ano bang issue tong siguro baka napagalitan to ni Ma'am Shitars. Kaya kaya tawag dito, kaya nanggagalay itong si attorney ngayon. Ha? Kaya nanggagalay siguro. So, yun. Mamaya ako na ipapakita sa inyo ang, ano ba to? Ang, asan na yung balita niyan? Ha? Hanapin natin yung balita niyan. Saan na yung balita niyan? Ha? Ito ba yun? Ito. Hindi yan, hindi. Ito ba yun? Ay, hindi. Asan na yan? Asan na? Wait lang. Ito ba yan? Ito. Ay, hindi na. Huwag na pa na pag-usapan na natin to. Baka ito yan. Ito nakalagay dito. I think po ang pinaka-realistic na pag-apologize ng Pangulo is not, I'm sorry because I did this. I'm sorry for my allies. Mamaya na tayo dun sa actual footage. Kaya ito, iaalay ko itong malaking balyena. Oo. Sa tingin niyo po, sabi niyo nga, yun yung paraan ngayon, yung pinaka-konkretong paraan. Sino po sa tingin niyo po ang pinakamalaking balyena? Pangalanan na po natin, kaya ba? Si Speaker Martin Romualdez. Si Congressman Saldico. Si Congressman Sandro Marcos. Marami pa yan. Marami pa yan. Lalo na tingnan nyo kung nasaan nakapark. Nasabi ni Congressman Toby Chanco. Yun nga lang, i-release lang yung small committee Iko, yung listahan ng proponents. Alam mo kung saan nakapark. Alam mo kung sinong sinagasaan. Doon pa lang, dalawang yon. Get all those legislators. What can we do? Our democracy is fragile, no? In the process, the 318 members of the House of Representatives, liliit yun. But it has to start somewhere. Hindi pwedeng hearing ng hearing. Hindi pwedeng district engineers lang ang nakukulong. Yeah. Yung dalawa, si Sandro at saka si Speaker Martin, nag-ICC. Hindi naman nila inopen sa public. Tama. So hindi na alam ko ano nangyari. Pag mo ang Ilocos Norte, yun yung issue ko dun sa top 15 contractors. Tingnan natin ang Ilocos Norte at ang Leyte. Buksan natin. Sa Leyte, there are 66 contractors doing so many projects. Wow. Ano yung metro? Ibang factor? Sa amin, for so long as the paper trail is there, all advocates are able to understand and piece these things together. Yun ha. So, kaya marami nagagalit din dito kay attorney, kay Ma'am, kay Ma'am Tequila. Oo, dahil nga rektahan tong sila. Samantalang eto na. Makita na natin no? Oo. Marcos Jr. dinala umano sa St. Luke Medical Center. He was discharged and is back in Malacanang. So ito yung pinaka-trending kahapon na issue.
Ngayon, maraming naghahanap ng actual footage. Pero may mga sasabihin ako sa inyo. Pero mamaya na. Ito muna. Ayan o. Sabi ni Ma'am Rowena Gwanson, na overdose na ba? O naglock ang panga? Siraulo din talaga to si ano eh. Siraulo din talaga to si Ma'am Rowena Gwanson eh, no? Ang lakas ng ano eh, ang lakas ng tirada talaga. Oo, buti yun na lang talaga. Buti din talaga etong si Ma'am Rowena Gwanson ay hindi kinakasuhan. Hindi masyado siyang pinag-iinitan, no? Oo, baka sadyang takot lang sa kanya. Ewan ko lang ha kung takot sa kanya. Pero buti nga kamo, no, sa mga ganitong salita niya. Hindi siya kinakasuhan kasi asar. Pag ikaw, kaso ka kaagad eh. Ito si Ma'am Rowena Gwanson eh, kilala sa mga ganitong maanghang na salita. Bagay, wala naman siyang sinabi. Wala naman siyang sinabing pangalan, wala naman siyang binanggit. Kaya paano nga naman siya makakasuhan? Ang galing din. So yun na nga, pag-usapan natin yung actual footage. Natatandaan niyo yung dating issue dito sa na ispatan nga yung helicopter ng, kung hindi ako nagkakamali, ng Malacanang na naispatan sa rooftop ng St. Luke's Medical Center. At maraming ang lumabas sa mga bali-balita na si Marcos Jr. nga daw yun. Sa totoo nga lang, etong issue na to is medyo matagal na. Ngayon, talagang inunahan nila. May nakakita kasi talaga. Kaya siguro inilabas to. Kasi magtataka ka eh. Magtataka ka na bakit inilabas nila to? Dapat, 'di ba? Mahilig sila sa mga sekretong ganito, bawal na bawal to. Kasi alam nila agad kapag binalita nila na nasa St. Luke's, etong si Marcos Jr., alam na agad ng taong bayan kung anong sakit niya. So ngayon, bakit nila agad din nilabas? Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo na maaaring pwede na may talagang maaaring pwede na may mga mauuna sanang maglahad nito at hindi na nila kayang pasinungalingan kaya inilabas nila agad. Or pwede rin naman, kagaya ng sinasabi ko palagi, nangyari ngayon, after 1 month or 1 week inilalabas ang balita. Natching na tuloy ako. Di ba nangyayari yun eh? Katulad na lang yan, yung pag-alis ni Saldico. Yung pag-alis ni Saldico, matagal na yun eh. Matagal ko nang sinasabi sa vlog ko, after 1 week, tsaka lang ibinalita. Yung pag-aalis ni Bunuan, ganun din. Di ba? So, lahat naman kadalasan, kaya nga yung issue na to, sa overdose ni Marcos Jr. ay maaaring eto ay matagal na tas ngayon na lang inilabas kasi mabubukan na sila. Kaya siguro hindi na nila kayang pasinungalingan kaya ayun, sinabi na lang nila. Kaya medyo tayo doon, medyo abang-abang na lang tayo sa mga susunod na mga kabanata. Oo, ha? At ang tanong, kailan ba ma-over? Oh, kailan ba siya kailan ba ma-overdose, no? Grabe kayo, ha? Grabe kayo, oh. Huwag kayong ganyan. Masyado nyong inaapi si Marcos Jr. Oh, masyado nyong inaaway. Oh, huwag kayong ganyan mga banateros, ha. So yun mga banateros, mga kabiyay, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.